Tandaan mo, dahil kay Jesus, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam nyo, yung pong binasa ni Pastor Eric ay ang tinatawag po ng, ayon po sa mga theologians, ang tawag nila doon ay theological virtues. At yun po ay trilogy. Yung virtues na yon ay laging magkakasama. At ito po ay laging binabanggit ni Paul. Katulad po nung binasa kanina doon sa unang Korinto 13:13. Sabi rito, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. So yun po yung theological virtues. Pero pansinin po ninyo, ang pagkakabanggit dito, ang una ay pananampalataya, pangalawa ay pag-asa, at pangatlo ay pag-ibig. Doon po sa nilabas nating Hardin ng Panalangin series, binaligtad natin. Ang una po nating nilabas na aklat ay ito, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, bukas. Pangalawa po ay binigyan natin ng pansin yung pag-asa. At nilabas natin ang aklat na ito, kay Jesus may pag-asa ang bukas, may bukas ang pag-asa. I was told that these two books are top bestsellers. Ngayon pong gabi, ako pala yun Di ba mas magandang lalaki sa natural? Ngayon pong gabi, itong inilulunsad nating aklat na pinamagatang pananampalataya, buhay na pag-asa sa pag-ibig ng Diyos, completes the trilogy. So nakumpleto na natin yung theological virtues. Babasahin ko yung nakasulat dito na hindi binasa ni Kuya Eric. Sabi rito, dahil sa pananampalatayang ito, nakalalaya tayo sa pait ng kahapon na pagtatagumpayan natin ang kasalukuyan at naaangkin natin ang kinabukasan. Dahil sa pananampalataya, nilalampasan natin maging ang kinabukasan upang marating ang buhay na walang hanggan. Ito pong aklat na ito ay binubuo ng 6 chapters. Nagsimula doon sa ugat ng pananampalataya at nagtatapos sa bunga ng pananampalataya. Ito po ay maaari ninyong basahin individually for your individual reflection. Ngunit maaari rin pong magamit sa mga group reflections na katulad po ng Bible study at ng Sunday School. Sapagkat bawat message, bawat sermon, sa huli ay mayroon pong reflection questions at reflection activities. Kaya maganda pong magamit sa mga panggrupong mga pagtitipon. Nais ko pong samantalahin ang gabing ito upang magpasalamat. Pinasasalamatan ko po ang Church Strengthening Ministry na siya pong nag-publish ng 5 of my 6 books. Pinasasalamatan ko rin ang DCIS na nag-entrust sa akin ng kanilang longest running program, ang Hardin ng Panalangin. Sino po sa inyo rito ang nakikinig ng Hardin ng Panalangin? Taas ang kamay. Naku, karamihan pala sa inyo. Doon po sa inyo na nakikinig sa Hardin ng Panalangin,
na nakita ko for the first time, yung pong inyong imagination kay Pastor Joey Umali, itapon nyo na. Ito na po ang realidad sa ayaw ninyo at sa gusto. Nais ko rin pong pasalamatan ang World Vision na siya pong pinaglilingkuran ko bilang special ministry as a pastor of the United Methodist Church. Yung pong aming executive director ay naririto ngayong gabi. Nariyan pa ba si Ate Nora? Nora Bailen Abarientos. Siya po ay anak ng pastor. Pinasasalamatan ko po ng may pagmamahal si Digna, ang kaisa-isahan ko pong asawa sa Pilipinas at sa buong mundo, na siya pong aking best critic at aking first editor. Pwede ho ba tumayo? Yan. Ang tawag ho sa amin ay naghanapan. Yung maganda naghanap ng pogi, yung pogi naghanap ng maganda. Naniniwala ka ba, brother? Sige. Naniwala ka na? Okay. At nais ko pong pasalamatan kayong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit yung dalawang librong nauna sa Hardin ng Panalangin series ay naging top bestsellers. At ako'y naniniwala, itong ikatlo ay tatangkilikin nyo rin. Marami pong salamat sa inyo, and most of all, nagpapasalamat ako sa aking Panginoong Hesus, my first reader, at siyang pinag-aalayan ng lahat ng ating paglilingkod. To God be the glory.